Napakabuti po, successful na successful. Nakita naman po ninyo kanina, kompleto na po yung aming mga angkan ng Dato Palabaran Clan, yung aking lahat ng mga kamag-anak, yung lahat ng descendant ni Dato Udin, na nandun na po. Kaya successful siya at yung ating mga leaders sa mga barangay natin, mga barangay official, lahat po kami nandun kayo. Kaya napaka-successful po at napakasaya ko din po ngayon dahil for how many years lang kami ng anniversary ay hindi ko na-kompleto ang aming pamilya. 2022, 2023, halos lahat na nakita niyo sa stage, wala po sila doon. Pero ngayon, nakita ninyo na buo na po ang pamilya ng Dato Palabaran Clan, especially yung descendant ni Dato Udin. Ibig sabihin na masasabi ba natin na ang bayan ng Dato Udin Siswat ngayon ay nagkakaisa na, especially dun sa inyong mga kaanak na nagkaroon ng hidwaan dahil sa larangan ng politika before, Mayor Sir? Opo, may mga konting diferensya naman kami noong 2022. Pero po, awa po at pray natin kay Allah ay nagkaisa na po muli. Kaya ngayon, yun yung akin, kaya kanina na medyo emotional po ako sa ating pananalita. Dahil napakasaya po namin. Kwentuan ng mga tito ko, pinsan ko, mga kapatid ko, lahat kami. Sabi yung kwentuan namin kanina. Kaya ako, so masasabi ko lang na salamat kay Allah na lahat ginawa po natin para mabuo muli yung aming pamilya na Palabaran Clan. Mayor, paano ninyo nagawa itong ganitong klaseng pagsasama ng mga miyembro ng inyong pamilya? Sa totoo lang, napakahirap po dahil masasabi ko na dumaan na po sa butas ng yung dumaan talaga ako, pero lagi kong pinipray kay Allah. At sa guidance din po ng aking mga mga parents, yung mga kapatid ng tatay ko, na yan lagi sinasabi, Lester, pilitin mo na ma-unite ulit yung pamilya ni Dato. So, kaya ngayon, at least na-witness ninyo lahat andon na sinabi din ni aking pinsan, na si Congresswoman by Sandra Sema, na dati 2016, halos lahat nung nabuo kami, nakuha namin ng lahat ng mga position from provincial level, municipal level, so nakuha namin. So yun yung aim namin ngayon, na nagkaisa kami para po ma-represent yung aming pamilya sa probinsya, sa national, at sa aming munisipyo. Kanina, Mayor, iisa yung stand ng pamilya niyo sa usapin ng division ng Dato Udin Siswat. Yes, tama yun. Dahil po, ayaw din namin mahati ang aming munisipyo. Kaya nagtataka ako sa in spite na sobra na yung ginagawa natin ng effort na pinapabuti yung ating munisipyo. Hindi ko alam kung bakit ganun pa yung sa kanila. Pero sige lang, kasi ganyan talaga yung government of the day. Baka may mga changes pa. Baka mga changes ay, alam mo naman ang politics, weather lang. Siyempre ngayon naka-weather kayo. Baka ha? Kasi hindi naman puro na lang gabi yung sa amin. Baka magkakaroon din ng umaga. Ang ating mundo ngayon, umaga, gabi, umaga, ay ganyan din ang politiko. Kung weather mo. Pero kung hindi mo weather, baka magkaroon ng mga changes. Katulad din po ng dati. Dati naka-weather ako, ngayon naka-weather naman yung sa kabila. Hindi natin alam kung ano pa yung susunod. Pero ang importante sa amin na pamilya is buo kami. Kaya kahit na anong mangyari, kahit na magkaroon man ng plebisito sa Pagati, hindi kami natatakot dahil nagkaisa muli ang aming pamilya. So tingnan na lang natin kasi halos lahat naman ng mga leader at yung mga barangay dito
may mga Sinsuat family man din ang namumuno. Kaya ako hindi ako natatakot. Pero tignan na lang natin. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan sa Dato din Sa akin mga kababayan sa Dato din Sinsuat, so happy renaming anniversary from Dinaig to Dato din Sinsuat ngayon. So 30 years na po, 30 years na rin po na nagkakaroon ng mga pagbabago sa ating munisipyo bilang ama at ina ng Dato din Sinsuat municipalities. So, ngayon, nabuo ko na yung aking pamilya sa Dato Balabaran, especially yung descendant ni Dato din Sinsuat. So patuloy din po yung ating mga serbisyo. Kaya sa next year, asahan na po ninyo yung serbisyo na iatid ng Team Falcon at Solid 2. Yung Team Falcon sa probinsya ng Maguindanao del Norte. Alamin na lang ninyo kung ano yung Falcon na sinasabi ko. Ayun ang bahala mag-research doon. So, arangkada yung Team Falcon next year. At arangkada rin po yung Solid 2 medical outreach natin sa bayan ng Datudin. Ibig sabihin yun, sa Datudin at sa labas at sa probinsya ng Maguindanao del Norte, arangkada mo na po yung aming team sa pagsiservisyo. Kaya mga kababayan ko, ito yung masasabi ko sa inyo. Kasi booming na tayo na inshallah or baka bigyan pa ako ni Alan na mahaba yung aking umol at saka ipakwad pa tayo pa-awakan, asahan pa ni Ala at yung ating mga kababayan na tayo pa rin pipili. I-continue ko. Dahil sa ngayon, para sa kalaman ninyo, consistent yung pagiging first class municipality natin magmula nung naupo ako bilang municipal mayor noong 2022. So ngayon, ang aim naman natin kasi consistent na first class municipality tayo. So first, ang susunod na yan ay yung pagiging fifth class city. Oo, kasi may mga category yung mga city natin from fifth, fourth, third, second, and first. So doon muna tayo yung aim natin sa fifth. Kaya ngayon, pina-instruction na rin po ako sa lahat ng mga income generating ng kanya-kanyang department sa Dato din Sinsuat para mapalakas po yung ating revenue tax collection natin. Dahil sa in terms of land area, napakalawak po. Pasado tayo sa pagiging city. Ang population natin from 116, naging 169 na po tayo ngayon. So qualified na yan, magiging 5th class city. So income na lang, kaya ginadubli-dubli ko na at triple ko na yung ginagawa ko na nagikayat ng mga puhunan yung gustong magnegosyo dito sa atin. Dahil income na lang, once na makamit na natin yung income, baka siguro kung may awa si Ala sa akin, matapos ko ang aking term bilang alkade within 6 years, baka hindi ko lang masiguro dahil mahirap magiging city, pero kakayod po ako. So yan yung inasaan ng ating mga kababayan at katulad din sinabi ko kanina, kasi booming na po, napaka-progresibo ng ating munisipyo, hindi tayo papayag na mahati ang ating munisipyo. Dahil kung first class tayo, may aim tayo na maging hindi lang third class na sinabi ni Tito Ronnie kanina, kung hindi 5th class to 6th class municipality ang mangyayari nung tatlong munisipyo. So wag tayo papayag doon. Kaya ko, inakayat ko kayo, kahit anong mangyari, wag po natin atin. Kung magkakuan man tayo, abot man tayo sa plebiscite, ang hiningi ko lang sa mga otoridad natin, yung patas po na pabutuin natin yung mga tao na register voters ng kanilang mga barangay. Lalo na po ngayon, nagkaisa na po tayo, ang aming pamilya, at ang makakaboto na is 34 barangay. Hindi katulad dati kung ano yung i-separate mo, yun lang ang makaboto. Kaya unconstitutional yun siya. Pero sa ngayon, tingnan din natin yung mga legal, mayroon tayong mga legal remedy dahil po sa, tinitingnan namin yung pagiging Bangsamoro Transition Authority. Hindi ko lang alam kung how full na binigyan sila na authority na Bangsamoro Transition Authority. Ibig sabihin transition ay appointed lang sila eh. Hindi katulad ng elected ka,
lakas po ang inyong authority. Hindi ko lang alam, depende rin sa mga lawyers namin yan, yung mga yung kanilang power, kung may full authority ba sila na gagawa ng batas na yon or wala. So depende na po sa mga lawyers natin. Pero sa amin pagkakalam, wala pa po silang full authority dahil Bangsamoro transition. Nasa transition pa rin tayo ngayon. Kaya yun lang ang masasabi ko, kung matuloy man yung plebisito, hindi kami papayag talaga na aming pamilya Balabagan na mahati-hati yung aming. Okay, maraming salamat, Mayor. Yan po. Kaya Dato' de Sonswat, Mayor, Honorable Mayor.